Ako nga pala si Eji Geronimo ng Quezon City Dragons. Actually, mga pinsan ko ang talagang mahilig sa bilyar. Laro sila ng bilyar nung 10 years old pa lang ako. Eh siyempre, ako naman naghahanap ng kalaro. Ayun, nakilaro lang ako sa kanila. Tapos hindi ko ine-expect na ako yung magtutuloy-tuloy sa bilyar. Tagal lang akong huminto eh. High school, hindi ako humawak ng tako. De, 4 years yun. Tapos nag-aral ako ng computer programming 2 years. After kong graduate, nagtrabaho pa ako sa Makati. Data encoder ako sa PCI Bank. Tapos, bakasyon, nagbilyar-bilyar muna ako habang walang ginagawa. Sabi na ate ko, gusto mo pumasok sa McDo? Pwede din. Tapos nung pumasok ako sa McDonald's, huminto uli ako sa pagbibilyar. After nun, sumikat naman si Efren, bata, nag-champion siya. So, ako naman, nagbilyar ulit ako. Kasi syempre, may sikat eh. Yun, lagi na uli ako nagbibilyar. May mga tao na sasabihin sa akin, G, may pupuntahan tayo mamaya. Ang gagawin ko, hindi na ako papasok sa McDo. Mag-aalibay na ako, may sakit, may pupuntahan, puro ganun. Pero nagbibilyar lang ako. Tapos napunta ako ng Bagsy. Ang training ko, MWF lang naman. Kaso, 50 racks, kailangan mo umubos. Ikaw magtataya, bebreakin mo, ball in hand, bubusin mo ngayon yung siyam na bola. 9 balls pa lang kasi uso nun eh. Tapos, ikaw din magpupulot ng mga bola mo. Tataya mo. Umaabot kami ng 4 na oras nun. After nun, meron pa. Titira pa kami na mahihirap. 30 na pina, 30 na long shot, 30 na paatras. Basta dami. Doon ako gumaling. Na-train doon. Tapos sinasali ako sa mga tournaments. Ang laking bagay sa akin nun, yung Bagsy. Ang sabi ni Carlo, boss, pwede natin kuhanin to. Kasi kulang lang sa training to. Pag napag-training natin to, malaki gagaling nito. Kasi nga alam niya, talo siya sa akin dati. Puro talo sa akin dati yun. Si Jerome, si Carlo, si Bubuit. Nagkaroon ako ng mga sariling negosyo. Lalo ngayon, yung SBA. Nag-champion kami unang taon. Kaya hindi rin ako nangihinayang. Dahil napunta naman ako sa magandang way. Yung una kasi, parang ang hirap intindihin. Kasi palagi siyang wala. So lumalaki na yung mga bata. Palaging hinahanap. Hanggang naging na namin, syempre hanap buhay na niya. Lumalabas na siya ng bansa. So maganda yung naging ng buhay namin. Naiintindihan ko na. So ngayon parang support na talaga kami sa kanya. Tapos yung 2 anak ko pa, sa kanya din kumuha na yun din yung gusto nila. Yun din yung pinaka nilang hobby nila. Tapos naging player pa. Mas naiintindihan ko. Kasi yung kinikita niya, napupunta naman sa amin. Hindi naman siya wala siya kasing bisyo. So naiintindihan ko. Support na lang. Malaking bagay sa amin yung pagbibilyar niya. Itong bahay na to, naipundar ko to dahil sa pagbibilyar. Kaya sila nakakapag-aral sa private school dahil sa pagbibilyar. Lahat ng gamit namin dahil sa pagbibilyar yan. Tapos nakapagtayo siya ng salon, kapagtayo din ako ng bilyaran dahil din sa bilyar. Kaya malaking tulong sa akin yung pagbibilyar talaga. Dito na tayo sa bilyaran, sa Thank You Billiard Hall. Ito yung air condition, so di kayo pagpapawisan dito. Siguradong malamig. Saan natin to? Sakto-sakto, may nagpupustahan pa. Tara, pasok tayo. Si Alan Cuartero, si Tukaw, saka yung Elvis Calasang. Magagaling, mga dumayo sa amin. Sila naglalaban. Ngayon, nakakwentuhan ko sila. Sabi ko, paano nyo nauubos yun? Ang daming bola nun, 15. Sabi niya, pagka ganun kasi, paplanuhin mo na lahat yung bola para maubos mo. Makonsistent mo ubos. Ngayon, sabi ko, wala na. Hindi na ako gagaling sa bilyar. Hindi ko kayang isipin yung sinasabi niya. Hindi ko na-imagine. Siguro, by experience, laro lang ako ng laro. Hanggang nung laban. Hanggang naiisip ko, nakakaubos na ako ng 9, ng 10. Hanggang, may imagine ko na pala paano ko ubusin yung 15 bola. Kung ano ang kailangan kong breakin, kung saan ko ilagay yung posisyon na pamato para maubos ko lahat. Malaking bagay yung practice sa kayo experience talaga na lumalabang ka kung kani-kanino.